Praise the Lord sa kanyang biyaya at sa kanyang pag-ibig sa atin, no? At it's another joyful day na tayo ay mag-gather together sa Panginoon. Isang espesyal na araw niya na ating ipangilin ang kanyang natapos na gawa, pag-alala sa napakalaking kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos sa ating mga makasalanan. At ngayon, sa salita ng Panginoon, we're going to continue our series dito sa aklat ng Revelation. Nandito na po tayo ngayon sa Church of Thyatira, dito sa Book of Revelation chapter 2, 18 verses 24. No? This is Revelation chapter 2, 18 verses 18 through 24. At babasahin ko po ito mga kapatid sa ESV version ng Biblia. At ito po ang salita ng Panginoon. And to the angel of the church of Thyatira write the words of the Son of God, who has eyes like a flame of fire, and whose feet are like burnished bronze. I know your works, your love and faith and service and patient endurance, and that your latter works exceed the first. But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess and is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. Behold, I will throw her onto a sick bed, and those who commit adultery with her I will throw into great tribulation, unless they repent of her works. And I will strike her children dead, and all the churches will know that I am he who searches mind and heart, and I will give to each of you according to your works. But to the rest of you in Thyatira who do not hold this teaching, who have not learned what some call the deep things of Satan, to you I say, I do not lay on you any burden. 24. But only hold fast what you have until I come. The one who conquers and who keeps my works until the end, to him I will give authority over the nations, and he will rule them with a rod of iron, as when earthen pots are broken in pieces, even as I myself have received authority from my Father. And I will give him the morning star. And he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Let us pray to the Lord. Our holy, omnipotent, most powerful God. Lord, who are we to come before your throne? We are sinners, weak and sinful human creatures. What are we, Lord, in the vast expanse of your creation? We are so small, but thank you to your Son, Jesus Christ, that we can have access before your holy throne, and we can gain favor because of what Jesus has done for our lives. Lord, we only desire and wish to exalt your name, not people, but you alone, for what you've done. And as we study, Lord, as we, your church, study on the life of the church of Thyatira, may we learn things, Lord, that are that can be useful in our life as a church. May the good things that you see in this church be applied also and be copied or imitated by us, Panginoon. But let those things, Lord, that you see negative about them, ay maiwasan din po namin sa iglesyang ito
At tulungan mo po itong iglesyang ito, Lord, na titindig lamang sa biyaya ng iyong ebanghelyo at mananatiling matibay sa doktrinang pinaniniwalaan upang hindi ito madala sa maling katuruan. I-preserve mo po, Panginoon, ang iyong iglesia sa pamamagitan ng iyong awa. Ito ang iglesyang binuhusan mo ng dugo at iyong inalay iyong buhay para ito'y maligtas. So please preserve this church until the end. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. This is probably the longest lines, no, sa lahat ng sa 7 churches dito sa Asia Minor, no, ang pinakamahabang letter na ibinigay ng Diyos, no, na pinadala itong Church of Thyatira, no, and we are now here in the Church of Thyatira. At pag-aralan natin ano yung mga bagay na kapuri-puri sa iglesyang ito na ating i-imitate kung wala pa ito sa ating iglesia, pero yung mga bagay na negative about this church, nawa ay maiwasan din po natin. So before ko pong simula, nais ko lang ipaalam sa inyo na itong si Athanasius ay ang kilala, mga kapatid, no, sa kasaysayan na best defender of Christian orthodoxy. He was Saint Athanasius, especially sa mga pangunahing doktrina talaga sa Christianity, no. Ang kanyang expertise nandito sa Christology, or dinidepensahan niya yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. He battled against the Arianism. Alam niyo ba yung mga Arianism before, mga kapatid? Yan yung mga grupo or sekta na followers ni Arius na nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos, no? So, in our modern times, sila yung tinatawag natin na INC, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, na naniniwala na anghel si Kristo. But in all history, yung nag-compile sa Bible, no? All of them believe that Jesus is God. Ang isa na nakikipag-debate, nakikipag-diskusyon talaga para patunayan na Diyos si Kristo ay si Saint Athanasius. He stood for the doctrine of Christ even when there was no one who fought by his side. Imagine mo, defender ka sa faith, pero ikaw lang mag-isang nagde-defend sa faith. Walang sumasama sa'yo, wala kang kapwa-defender sa faith, no? So, ganun ang ginawa ni Saint Athanasius. No wonder tinatawag siya na Athanasius contra mundum, or Athanasius against the world. He was exiled sa pagdepensa niya sa katotohanan dahil he's an apologist, defender talaga siya sa faith. Pina-exile, pinatapon siya labas sa kanyang syudad, no? Maybe 5 times nangyari ito sa buhay ni Athanasius, no? Yet, he never surrendered his faith. Mismo ang emperor nag-contradict na sa kanya, si Emperor Constantine, and almost got killed because of his faith. Pero ang lahat ng pinagdaanan nitong si Saint Athanasius, yung mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, hindi ito pumigil sa kanya para tumindig sa doktrina ng Ebanghelyo, kanyang ipinaglaban ito. At sabi dito sa Britannica Encyclopedia, in exile, during sa time na pinatapon siya sa kanyang sariling city, he completed his massive theological work, The Four Orations Against Arianism, and defended his conduct in the apology to Constantius, an apology for his fight. So this guy, itong si Athanasius, napaka-amazing niya na debater, defender, kasi mahal niya yung katotohanan. But here in our text, dito sa Church of Thyatira, isang iglesia ito na kapuri-puri sa kanilang kabutihang loob. So these people are really good people. Siguro pag bibisita ka sa Thyatira, ma-experience mo yung kindness, goodness nila, ang kanilang serbisyo sa Panginoon. Kung tatanungin mo sila, marami silang schedule.
for their services and ministry. Isang iglesia na kahit tinutugis sila, pinapahirapan sila ng society, nagpapatuloy pa din sila, no? May perseverance sila in the face of persecution. Pero unlike kay Athanasius, itong church na ito, mabait, mabuti, maraming ginagawang ministry, good sa society niya, pero questionable ang kanilang pagpapanatili sa wastong doktrina. Hindi nila ipinaglaban ang tamang doktrina. They persevered in the persecution, but they did not persevere in doctrine. Meron lang iilan dito, no, na makikita natin. Kumbaga, itong church na ito, probably, highlights about the good things, good behavior, decorum and whatnot. Iyon yung mahalaga sa kanila. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Ang mahalaga, ina-accommodate natin ng lahat, no? Ang doktrina, hindi yan masyadong mahalaga. So, ganun siya na church. Now, but despite of this, no, merong nananatili dito, iilan sa church na ito, na itong mga members na ito, hindi siya nagpadala sa majority. Kumbaga, hindi siya parang patay na isda na sabay lang sa agos. Merong iilan dito, no, we know what we believe and we stick to our faith. Yun yung ibang mga membro dito, no? At itong iilan na ito ay pinangakuan ng Diyos ng gantimpala sa kanyang pagbabalik. And therefore, ang mensahe natin for this morning, bagamat merong kaakibat ang merong kaakibat na pagsubok ang ating pananampalataya, meron din itong kalakip na gantimpala. Okay? Although our faith comes with trials, it also bears with its corresponding reward. Nabubuhay po sila sa konteksto na different sa ating time ngayon. Sa ating panahon ngayon, you can profess your religion, your faith in our Lord Jesus Christ. Nobody is going to persecute you. Pupuntahan ka sa inyong bahay, walang gumaganon sa inyo at kayo'y papahirapan. No? But in their time is so different. No? Sila'y pinapahirapan. So two things ang titingnan natin sa umagang ito. First, the trial of doctrinal perseverance. Pag sinabi nating doctrinal perseverance, nagpi-persevere ka ba sa faith na hinahawakan mo? Sa doktrina na pinanghahawakan mo? Do you persevere on that? Kasi yung perseverance, hindi lang yon sa physical na perseverance, no? Pati din sa doktrina na pinanghahawakan mo, do you persevere on that? Number two, and the reward of doctrinal perseverance. So, testing and trials, dumarating po yun mga kapatid sa buhay natin sa iba't ibang sorts, iba't ibang trial. Siguro ang isang kapatid dito, iba yung testing niya sa buhay niya. Others may have different trials. Sometimes yung trial na dumating sa ating buhay is physical trial, right? Meron tayong karamdaman na physical, nadapuan tayo ng sakit, nagkaroon tayo ng inability to perform things. Some trials are financial. Sometimes yung mga business mo, nag-close yung business mo, naghirap ka sa buhay, parang you're living paycheck to paycheck, yung sweldo mo, tamang-tama lang pambayad sa bills and whatnot, no? Sometimes kukulangin pa. Sometimes ganun yung trial, di ba? Dumarating siya. And sometimes family-related, na merong di pagkakaunawaan ang iyong mga relatives, ang iyong family. Possible di ka naghihirap sa pera, di ka naghihirap sa physical na karamdaman, pero may issue kayo sa family mo. That's also a trial. Pero dito sa Church of Thyatira, ang issue dito, pinaka-main issue, doctrinal. Yung content ng kanilang pananampalataya, mga kapatid, yung kanilang notisya.
ang kanilang theology. I mean, ang main target ng mga pagsubok, itong mga pagsubok, mga kapatid, dumarating ito sa buhay natin. And it is a fact of life na sinusubok tayo ng mga sirkumstansya, mga maling katuruan, kaaway, para mag-gauge kung gaano na tayo katibay. At dito mas lalong nagniningas ang tunay na pananampalataya sa konteksto ng pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Pag walang problema, hindi mo malalaman kung may fiducia ka ba or meron ka bang trust sa Ebanghelyo, di mo yan magigauge, di mo yan malalaman. Pero pagdating na ng mga pagsubok sa buhay, doon mo makikita na genuine ba talaga yung faith or pananampalataya mo. Mas lalong kumikinang. Kung tunay ka na believer, pagdating ng mga trials sa church, pagdating sa trials ng buhay mo, para kang lalong kumikinang na tila diamante ang ating pananampalataya kung ito'y dadaan sa apoy ng pagsubok. Di ba? So pagdating ng apoy, kung real na diamante, kikinang at kikinang yan. It will not harm it. It will purify it. No? It will just manifest that you are true with your faith. So titingnan natin muna, i-exegete natin mga kapatid, in verse 18, pinakita sa atin ni Apostol Juan na ang mensahe para sa Church of Thyatira, nanggagaling daw ito sa anak ng Diyos or from the Son of God, at ang description sa kanyang mata is the one whose eyes like a flame of fire and his feet are like burnished bronze. So, itong mga linyang ito mga kapatid, hindi po yan literal, no? Yan po ay metaphorical, symbolical po yung mga description na ito, no? So I consulted a commentary sa description na ito. Ang eyes daw of fire, itong mata na parang apoy, no? Is the Lord's ability to discern each person's work. So kagaya ng apoy, no, na kaya niyang i-purify ang isang bagay, ang isang pila kung diamante ba siya o hindi. Parang ganun daw dito sinasabi. So Christ sees every good things that is in the church as well as their bad things, their hypocrisies, their pretenses. Siguro may mga tao na pupunta sa iglesia pero hindi ang Diyos ang kanilang nasa isipan. Nobody knows, right? Nobody knows din na possible ang tingin sa tao ng tao sa iyo hindi ka genuine, pero in reality ikaw ay genuine ka sa iyong pananampalataya. Pero ang Diyos alam niya 'yon, no? Alam niya yung lehitimo at sa hindi. Nakikita daw ng Diyos. And the feet like burnished bronze is showing that he is strong and ready to move and trample down every form of impurity. So ang kahulugan pala nito, yung kanyang feet na parang burnished bronze, so kung kanyang mata, chine-check niya, sinisearch niya yung mga impurities dito, yung paa niya naman, handa na niyang itrample yung mga hindi. So itong description na ito, no, nagbibigay siya ng holy fear sa iglesia. Fear na maganda. Fear that will move us to examine ourselves, at tumutulong din ito na magbibigay sa atin ng tamang discernment. At dinescribe siya dito for the first time in Revelation, the Son of God. Doon sa chapter 1, dinescribe siya Son of Man, right? Dito, Son of God, binibigyang diin dito ang pagka-Diyos ni Kristo, ang pagka-Diyos ng messenger. Kumbaga, if you're the church, take note, this message comes from this God who's going to judge both your righteousness and your impurities. So nagbibigay siya ng holy reverence and fear palang mga kapatid. All of this is showing na God approaches them as a divine judge. Human judge,
You can probably fool with evidence, no? Probably ma-mistaken pa sa kanyang judgments as he do an assessment with the arguments presented. But when it comes the judge of the universe, who is altogether righteous and perfect, omniscient, all-knowing, He knows everything and you cannot hide anything from Him. This is a God that will evoke fear kung hindi tayo lihitimo, no? But sabi niya dito mga kapatid, God is different than us, right? I've been telling this na ang Diyos hindi lang siya tumitingin sa negative ng iglesia, ng church. Kinokomment niya yung church kasi nakikita din niya yung lehitimong good works na ginagawa ng church. Sabi niya dito, I know your deeds and your love. Dito sa church na ito, merong lehitimong pagmamahalan sa isa't isa. Yung mga members dito, they love each other. And faith, and service, and perseverance. And in fact, hindi lang sila gumagawa ng mabuti, ang kanilang good works growing pataas. Sabi dito, and that your last deeds, yung huling ginawa nyo na mabuti, are greater than at first. So mas higit pa kaysa nauna. So itong church na to, ang babait ng mga membro nito mga kapatid, no? Pero, lumalago itong iglesia na ito sa kanilang mabuting gawa, pagmamahalan. Nakikita din ng Diyos ang kanilang pananampalataya. Of course, tama siguro ang kanilang doktrina like Trinity or the deity of Christ, etc. And he sees the love, perseverance, despite sa mga pag-uusig sa kanilang iglesia. So kung itong iglesia walang ganitong pagmamahalan, we should imitate this church in these good things na pinakita ng Diyos. Kasi the church, para malaman ng mundo na tayo'y tunay na disipulo, is will love each other. And will love the way Christ loves us by laying down His life for those people whom He loves. So dapat ganun yung quality ng pag-ibig natin. Present po itong pag-ibig na to sa iglesyang ito. They have this agape love or agapaw love. Abundant po ito sa kanila. Ang nakikita ko dito mga kapatid, napapansin ko, in the first church, itong Church of Ephesus, they were so loyal sa kanilang faith. Pero alam niyo bang kulang sa kanila? Love. You miss your first love. It's either kulang sila sa pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa. Right? Pero they are good in their faith. Solid sila sa doktrina. The Church of Smyrna stood loyal in the faith despite martyrdom and persecution. Solid din itong church na ito sa kanilang paniniwala, sa kanilang doktrina. The Church of Pergamum, sabi doon, they did not deny the faith. Kahit merong iilang mga membro sa kanila na may iba't ibang pananampalataya, no? But they did not deny the faith. The previous three churches are steadfast in the faith. But this fourth church, the Church of Thyatira, is a compromising church. Many of them did not persevere sa tamang doktrina. And not only that, ang kinikilalang teacher ng marami sa kanila ay ang babaeng si Jezebel. Ito yung modern Jezebel sa time na ito. Sa kasaysayan mga kapatid, no, kung babasahin mo yung Kings, yung si Jezebel, asawa yan ni Ahab. Na si Ahab king, pero si Jezebel yung parang may control sa kanya. Kumbaga under si King Ahab kay Jezebel. So itong modern, yung old Jezebel, mga kapatid, yung espiritu nun, nandito ngayon sa Church of Thyatira, no? Merong modern Jezebel na yung mga pastor dito or mga leaders, mga men dito are trampled under by the authority of Jezebel. Mas tinitingnan nila si Jezebel na karespeto at kanilang pinaniniwalaan. So kaya sabi dito sa Revelations 2:20, but I have this against you. So he commends
Pinupuri niya yung church, pero ito yung malaking problema mo. Ang problema nila, that you tolerate the woman Jezebel who calls herself a prophetess, and she teaches and deceives my slaves so that they commit sexual immorality and eating sacrifice to idols. So the church of Thyatira, important to note, yielded to a modern day Jezebel to rule and teach the church of erroneous doctrines. Jezebel calls herself a prophetess. Di ba sabi dito? It means to say, pag sinabi mong she calls herself a prophetess, ibig sabihin, hindi siya inordain ng church. Siya lang yung nag-appoint sa sarili niya. No? She calls herself a prophetess. It was not the church that appointed her. She is self-proclaiming to be a prophetess na wala namang warrant sa Biblia. And the church of Thyatira gave up the creation mandate of male headship in the church. Imbes na kanilang i-uphold na sa iglesia, ang pastor ay lalaki lamang. Disenyo ng Diyos yon, no? Na lalaki ang kanyang pinili na mag-rule sa iglesia, hindi po babae. Ang babae po ay magko-complement sa mga gawain ng pastor, but it doesn't mean na inferior ang babae. It's just that she has a different role na ibinigay sa kanya, but lalaki po ang inordain ng Diyos. Pero dito, give up nila, and it's so sad because in our times, ang daming mga iglesia that claims to be Christians, pero meron silang mga babaeng pastora, right? Which is not what is being taught by the Bible, no? Although itong babaeng ito nagtuturo ng maling doktrina, the servants or maybe pastors were deceived by the woman. Nalinlang yung kanilang mga elders. It probably means na sila ay nagpasakop sa babaeng ito. Kasi sometimes it's true, mga kapatid, na may greater wisdom talaga minsan ang babae. Mas magaling talaga, di ba? Pero it doesn't change the fact. It doesn't diminish the fact na ang dinisenyo ng Diyos ay lalaki. Siguro nadala sila sa way na pananalita ni Jezebel sa kanyang wisdom sa church until such time na nag-submit na sila dito. Alam niyo ba, mga kapatid, sa archaeology, there are some 19 inscriptions from 27 BC through the 16th century AD in which women bear the tithes as head of the synagogue, mother of the synagogue, elder, leader. So there were times talaga, mga kapatid, no, sa kasaysayan na ang mga kababaihan, they have their noble role. I would say equal lalaki at babae, mga kapatid, no? It's just they have different role na ang role na hindi para sa kanila ay inako nila. Okay? Nasa kasaysayan yun at nag-manifest yun dito sa Book of Revelation. Sabi ng verse 20, she teaches and deceives my slaves so they commit sexual immorality and eating sacrifice to idols. So ang kasalanan nito, yung mga tinuturo na doktrina nito ni Jezebel, mga kapatid, will lead to further sin. Sexual immorality, parang naging acceptable na sa kanila. Tapos, yung food sacrifice to idols, na may mga pagkain na inialay para sa Diyos-Diyosan, di ba? Inalaw niya na papakainin yung mga membro ng church na by eating that, you are partaking the idolatry itself. And I believe the reason of this, mga kapatid, is because gusto ng church maging inclusive sa culture. Kasi yung kultura nito nila ng time na yon, yun yung mga practice na mga karatig na mga
iglesia. And since they want to be inclusive, sige, okay lang, gagawin na natin yung ginagawa nila. Ang importante, marami tayo. Ang importante, marami, may quantity. Kahit na ma-compromise yung quality. Yun po yung nangyari dito sa church na ito. Gumagawa sila ng maraming kasalanan. And the problem here is the men. The men in this church are weak, untrained, and possibly yes man. Yung hindi nila pinanindigan yung role na binigay ng Diyos sa kanila. They wanted to be yes man. They failed to act as leaders in the church. And the church as well fails to exercise discernment of what is false from what is true. Itong kasalanan na ginawa nila, napakaliwanag nito sa Biblia na ito'y mali. And why is it na nangyayari ito sa church? Kasi yung church, hindi mahalaga yung doktrina, mahalaga nagmamahalan tayo. Kaya yung mga practices na nandirito, halos di na nila malaman kung anong tama at anong hindi. No? This church is so accommodating to the point of compromise. This church, yes, very kind, generous, charitable, matiisin sa lahat ng mga pagsubok na kanilang kinaharap at possible na may good reputation sa kanilang komunidad. Pero sa doktrina, madali silang nahalay ng kaaway. Sabi ni John MacArthur, a church may feel satisfied with itself, have a good reputation in the community, or even with other churches, but the penetrating eyes of the Lord Jesus Christ see it as really is. So ang punto dito mga kapatid, kapag ang doktrina ay hindi itinuturing na pangunahing bagay, ang paninindigan sa katotohanan ay unti-unting napapalitan ng pagpaparaya sa kamalian. Once ang church walang pagpapalaga sa mga true doctrines, mga doctrinal teachings, pag makapunta kayo sa church na walang pagpahalaga nun, you're in a wrong church. Hindi ka malalid dyan sa katotohanan, mga kapatid, no? Kasi sabi dito, in Jude 1:3, mga kapatid, kailangang sumulat upang himukin ko kayo na ipaglaban ang pananampalatayang na minsanang ibinigay sa mga banal. Inutusan ni Jude na ang mga Christians earnestly contend for the faith that was delivered. Yung gospel, yung ebanghelyo na natanggap nyo, ipaglaban nyo yon, i-cultivate mo yon. Huwag mong hayaan na mawawala sa iyo yung gospel, makalimutan mo na yung gospel. Hindi mo na alam yung gospel. Pag nangyari yon, that shows hindi ka ligtas. In 1 Timothy 4:16, may utos dito, ingatan mo, pastor ito si Timothy. Anong sabi ni Pablo? Ingatan mo ang iyong sarili, keep watch unto yourself, na hindi ka ma-fall sa kasalanan, kasi ikaw ang pastor at leader, but at the same time, he's saying, and also to your teachings. Na hindi mo lang pangangalagaan yung sarili mo bilang leader, but you're going to keep watch also of your teaching. To keep it sound, to keep it biblical. Kasi pag hindi na delikado yung flock, maapektuhan yung flock. In 2 Timothy 1:13, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkakatiwala sa iyo. So tayo, ang iglesia mga kapatid, tayo yung ambassador ng ebanghelyo. Tayo yung pinagkakatiwalaan, stewards ng gospel na ito. Kasi itong gospel na ito, pag namali na tayo sa gospel, we lose the very message that gives salvation to the world. Kaya sinabi dito,
Darating daw ang araw, 2 Timothy 4:3-4. Bakit natin gagawin ito? Bakit natin i-preserve, i-guard ang ebanghelyo na pinanghahawakan natin? Because 2 Timothy 3:4. Anong sabi? 2 Timothy 4 verses 3-4. Na ang mga tao ay aayaw na makinig sa mga sound teaching. Darating daw talaga ang panahon in the future that people will no longer like to hear sound teaching. And they will desire teachers who will suit their preference. Ang gusto na nilang pakinggan, no, darating ang panahon, pag fit yung preaching niya sa prinsipyo ko, sa gusto ko, yan yung gusto kong pakinggan. But we are not for that here, mga kapatid. We are here to hear the Word of God, not the Word of man. No? Kaya ini-expose it natin ito. At napakadelikado na hindi natin pahalagan ng doktrina. Why? Because in Hosea 4:6, anong sabi ng Hosea 4:6? Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. My people perished for the lack of knowledge. Napakahalaga po ng knowledge, ng right knowledge, mga kapatid. Kaya ang challenge sa atin, let us aim to grow in knowledge. Kasi ito ang paraan upang mas lalong lalalim ang ating discernment sa maling katuruan. Kung shallow ka lang sa doctrine, kung hindi yan mahalaga sa'yo, darating ang mga kulto, lulukuhin ka sa mga bersikulong binasa mo. Ay, mali pala kami. Tama pala ang sa kanila. Anib ka agad sa ibang mga cultic religion. Kasi di ka established sa iyong pananampalataya. Di mo alam yung sinabi ng Biblia. Nakikinig ka lang sa preacher but in yourself, hindi mo siya binabasa. Dapat basahin po natin, mga kapatid, no? Ang tamang kaalaman sa doktrina, if ang church din may tamang doktrina, magsisilbing gwardya ng iglesia laban sa panghihimasok ng maling katuroan. So if the church is solid in teachings, walang makakapasok na maling doktrina. Because the sheep knows the voice of the shepherd. Alam nila yung tinig. Familiar sila sa tinig ng tunay na shepherd, ang tinig ni Christ. Kasi lagi nilang napapakinggan, lagi nilang inaaral. There was just one time na may nahulog na pera, yung kaibigan ko. Alam mo naman yung 10 pesos, di ba? Pag yung 10 pesos na coins before, pag hinulog mo yun, yung tinig niya iba sa 5 pesos. Medyo sharp yung 5 pesos ang sound niya. Pero yung 10 pesos, sabi ko 10 pesos yun. Paano mo nalaman? Lagi ko nang napakinggan yan. May relasyon kami yan. May 10 pesos ako lagi. So alam ko anong sound niya. But in the same way, the point is, pag always din tayo may connection sa Biblia, nagbabasa tayo sa salita ng Panginoon, alam natin yung doktrina ng Biblia, hindi rin tayo maluloko. Pag makarinig tayo ng ibang boses na iba sa tinuturo ng Biblia, hey, this is not the teaching of God. This is different, di ba? Hindi mo kailangan ng pastor sa gilid mo para malaman mo na mali yun. Ikaw na mismo. You can detect, mga kapatid, no? Pero ang Thyatira, they were not able to discern. Many of them, hindi ito mangyayari ang pagtanggap kay Jezebel na parang pastora kung sila ay established deeply sa kanilang pananampalataya. Kung meron silang solid faith, no pastora can come in the church. Kaya sikapin natin, no? May mga iba sa atin matatanda na, no? Na mahirap na talaga mag-aral ng mga doktrina. Pero mga kapatid, sisikapin pa din natin. Sa abot lang ng ating makakaya, no? Kasi meron namang church na tutulong sa bawat isa sa atin para tayo ay lalago sa ating pananampalataya. So ngayon, anong motivation natin para mag-persevere sa doctrine ng Panginoon? Si Christ, mga kapatid,
Siya yung motivation natin sa doctrinal perseverance. Why? Dahil fully human si Christ, nag-incarnate siya, naka-encounter din niya yung mga human challenges sa kanyang pananampalataya. In Hebrews 4:5, sinabi doon na in every respect, He was tempted as we are. So if every respect, kung tayo natitempt sa doktrina, ganun din, na-experience din po yun ng Panginoong Jesus, no? Siya din ay tinitempt din sa maling doktrina. Nakita natin yan sa Matthew 4. His identity being the Son of God is questioned by Satan. He was tempted to stop worshiping God and worshiping Satan. Pananampalataya yon. Na-experience po ito ng lahat ng Panginoong Jesucristo, and real and true temptation po ito. He was tempted with his faith in the beginning of his ministry and even sa pinakahuling yugto ng kanyang buhay. He still was tempted. If you are the Son of God, come down from the cross. But Christ know the doctrine that if He would come down from the cross, no salvation will be given for the people. His faith as human was tempted, mga kapatid. But He did not give in to that. He was tempted with His faith in the beginning of the ministry hanggang sa huli. Pero He persevered in all of this upang masecure ang ating kaligtasan. Kung si Eve tinempt ng serpent, kumain ka sa bunga. Because the moment you eat it, you will be like God. Doctrinally, nadala siya. Pero sinabi ng Diyos sa amin, may knowledge siya, right? Na bawal daw kaming kumain. Pero na-overcome siya, right? Because of the faulty of Adam as a head. Hindi niya na family worship at hindi niya na maayos na pagkatikais yung kanyang asawa mismo. He failed as a priest and prophet in his house. Kasi role natin yun, na tayo ang pari at propeta at hari sa ating pamamahay. He failed. He failed. And Jesus is the perfect and qualified Savior upang matalo ang mga temptasyon at matalo ang kapangyarihan ni Satanas. Nagwagi siya sa doctrinal perseverance. Of course, He is God, but He is also human. Nag-grow ang kanyang wisdom. Nagbabasa siya ng Old Testament. We know that, no? From the Bible. So, nag-persevere siya. So, should we, by the help and aid of the Holy Spirit, i-persevere natin? Let us love doctrine, mga kapatid. Because without doctrine, your practice is blind. Your works is blind without doctrine. And without good works, your doctrine is lame. Parang pilay din yung doktrina mo kung wala ding works. But both of which are needed, no? Ang pag-apply. Number 2, very short na lang. The recompense, ang kabayaran, no? Of doctrinal perseverance. Pero before that, meron ding kabayaran ang mga taong nanglilingla sa maling katuroan. In verses 26-29, let's start first with 26-29. Sa reward muna. The one who conquers and who keeps my works until the end, to him I will give authority over the nations, and he will rule them with a rod of iron. As when earthen pots are broken in pieces, I will give him the morning star. So, nilinaw ni Apostle John na may gantimpala na nakalaan sa magwawagi o mag-persevere hanggang sa huli. Ngunit meron ding reward of punishment ang hindi nagsisisi at ang mga taong naglilinlang, no? So, ito yung balik sa mga false teacher, mga kapatid. Sinabi dito sa verses 22-23, anong mangyayari sa false teachers?
It's so difficult and it's so scary to be a preacher of the word. Kasi pag preacher ka ng word, accountable ka sa Diyos mismo. And greater condemnation ang ipapataw sa iyo kung nangliling lang ka sa mga flock na binayaran ng dugo ni Kristo. Kasi ang church, mahalaga yan. Binuhisan niya ng buhay ni Kristo, mga kapatid, no? So anong mangyayari dito kay Jezebel? Behold, verse 22, I will throw her onto a sick bed. Alam niyo ba anong sick bed, mga kapatid? Hebrew idiom ito na ang kahulugan to cast someone into a bed of illnesses. Ang taong i-cast dito sa sick bed to punish someone with various diseases. So ito daw yung punishment na mangyayari kay Jezebel, mga kapatid. Itong false teachers, no? Pupunuin siya ng maraming sakit. But we know that this is just metaphorical, no? Alam natin na may greater judgment itong matatamo later. At sino yung mga taong nagpalinglang? Sinabi dito, and those who commit adultery with her, so yung mga sumunod sa false teaching, I will throw into great tribulation. You see that? Sick bed, tribulation sa mga sumunod, unless they repent from her works. And I will strike her children. The way God punishes, He punishes you, but sometimes He extends His punishment to include your relatives, your son, your daughter. Nakakatikim sila ng punishment. So, I will strike her children dead. And all the churches will know that I am He who searches mind and heart. I will give to each of you according to your own works. This is a holy God, mga kapatid, no? Great tribulation, sick bed, strike them dead. Itong mga punishment na ito, mangyayari ito sa kung sino man na nag-hold sa maling doktrina. Ito ang balik ng mga false prophets, sa false teachers. Makaka-experience ng maraming sakit si Jezebel at ang disiplina ng Diyos ay napaka-severe sapagkat ang kasalanan nila is against Him who is infinite. He loves His church. Tandaan natin, mga kapatid, and He died for the church. So anyone who causes harm to the church, they will meet the fury of the husband. But God makes it clear na ang faithful Thyatira na hindi mag-compromise sa kanilang faith at na ninindigan sa katotohanan, we see here na ang Diyos, even sa laki ng kasalanan He give them time to repent. Okay? Nagbibigay siya ng repentance. Kahit grabe na tong kasalanan na ito. So mga kapatid, kung meron man sa atin, no, na humahawak pa din ng mga maling katuruan, come to Jesus. He will give you the true knowledge and true wisdom. Bibigyan ka niya ng katotohanan. And if you believe on Him and repent from your sin, there will be forgiveness. But He will reward us with glory. The morning star. Alam niyo ba yung morning star, mga kapatid, before I end this one? Yung morning star, yun po yung glory ng Diyos na i-share niya sa atin. In fact, si Lucifer, tinatawag siyang the day star or the morning star because he was partakers of that glory before. And Jesus Christ at the end of Revelation is called the bright and morning star. So yun po, mga kapatid, ang reward natin sa glory. To end this, si William Lyford, isang English non-conformist clergyman, tinawag siya na isa sa mga Westminster Divine.
Yet he refused and stayed low-key at home doing his pastoral work. He got involved into many controversies around 1640s. Ipinrich niya yung doctrine of faith, ang kanyang belief. Pinersuade niya yung magistrate that it was their duty to promote gospel preaching and restrain idolatry. But in 1653, he passed away and was buried under the communion table sa kanilang chancel. Doon siya inilibing. And Lyford left a book entitled The Instructed Christian. He was once asked how he could be so steadfast in his doctrine when so many around him were altering their opinions. Alam niyo ba nasabi niya? Paano siya naging steadfast despite sa maraming opposition? He answered, because I ground myself upon the Word of God, which is never altered. So nawa tayo mga kapatid, i-ground natin yung pananampalataya natin, hindi sa preacher, sa turo ng iba, kundi sa salita ng Panginoon, sa Word of God. Basahin nawa ito at nawa tayo ay uunlad sa ating pananampalataya. Let's pray to the Lord. Our Father in heaven, Lord, we thank you for the truth that is so available to us. Every one of us has a Bible in our house. Every one of us has this word, your love letter to us, Panginoon. It comes from you, so it must be so important for us. It gives guidance to our life. Ito yung kumpas namin na makakatulong sa amin sa aming paglalayag dito sa buhay na ito, Panginoon. Nawa, mas lalalim pa yung pag-ibig namin dito sa katuruan, sa doktrina, sa teachings na nagmumula sa iyo upang kami maging conquerors someday at maging mabigyan ng authority mo, Panginoon, na mag-rule together with you as King by your side. Thank you for all this and you're blessing the church in Jesus' name. Amen.